So today, I will be discussing the 5 fingers of network marketing. So ito po yung pinaka-importante po na sa part po sa journey po natin is itong 5 fingers, no? Kasi ito na yung ito na yung tunay na laban eh. So matindi ang matindi ang labanan natin dito kasi dito mo masusukat kung nagtutuloy ba ang isang prospect or hindi. 'Di ba? Do you agree? Kasi sa mga trainings natin, it's more on the mind setting, 'di ba? Mind setting, tapos yung proper na attitude natin, i-align natin, 'di ba? So dito malalaman natin kung paano trabahuin, no? Trabahuin yung negosyo dito sa 5 fingers. So dapat isa sa mga dapat nating gawin, no, as a advocate is to learn, 'di ba? So learning is never ending learning, kumbaga, 'di ba? So dapat tayong matuto every day. Dapat huwag kang matulog sa gabi kung wala ka natutunan kinabukasan, 'di ba? Yan yung palagi kong sinasabi so every time I train. So kahit sa ang larangan, no, kahit sa ang industriya ka pa, training is very important, 'di ba? Even though sa mag-apply ka ng trabaho, di naman pwede na kaagad, 'di ba? Hands-on ka agad. Do you agree? Kailangan dumaan ka muna sa training bago ka isalang. 'Di ba? So ganun din sa negosyo po natin, dapat dumaan ka rin sa training. Paano mo malalaman ang isang bagay kung di ka dadaan sa training? Tama ba? So ngayon, i-discuss ko sa inyo itong 5 fingers, no? So I want you to listen very carefully. No, gusto kong unawain ninyo kasi itong 5 fingers is very important. Dito yung kumbaga ito na yung skills na i-develop natin, no, in order for us to earn. Maraming nagki-quit sa networking, maraming nagki-quit sa ganitong klaseng industry, it's because hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya alam kung paano mag-invite, no? Hindi niya alam kung paano mag-prospecting, hindi niya alam paano mag-present, hindi niya alam paano mag-closing. Kaya siya nabu-burn out, no? Meron ba kayong mga kakilalang ganun? Yung mga mga marunong na sa networking. 'Di ba? So ang daming napasali pero hindi na duplicate. Tama? So ngayon, ang i-discuss ko is ito, 5 fingers of network marketing. Let's proceed sa first topic. No, ang itong 5 fingers nga pala, so ito yung roadmap natin kung paano simulan yung business. So hindi ka makakapunta sa isang lugar, no? For example, dito sa Cagayan de Oro, pumunta ka ng Davao, 'di ba? Hindi ka pwedeng pumunta ng Davao na papuntang Iligan yung sinasakyan mong bus. Kasi hindi ka talaga makararating sa paroroonan mo. Tama? Kaya dito, kailangan meron tayong sinusunod. Ika nga, yung sabi ko kanina, no? Roadmap, no? Kumbaga, ito nang yung dapat mong sundin. Wala nang iba. Yung iba kasi, kaya hindi nagtutuloy kasi mali, no? Mali yung pagpa-prospecting, mali yung way of inviting nila, no? Mali yung the way na mag-represent sila. So dito guys, ituturo ko yung mga proper way, no? Proper way ng how to prospect, how to do prospecting, how to invite. So dito ituturo ko. Kaya wag na wag kang papayag, no, na hindi ka maka-attend sa training na to. No, this is your yung sa skill set mo i-develop na natin dito. 'Di ba? Bakit yung mga ang gagaling magsalita? Bakit yung iba matagal na sa networking, ang gagaling mag-present? Bakit yung iba ang gagaling mag-prospecting? Dito na po, no? Dito ko ituturo. So let's
Proceed. So 5 fingers of network marketing. Ito na po. Prospecting, invitation, presenting, closing, handling, and then follow up. So dapat itong 5 to i-master mo to. 'Di ba? Kaya nga tinawag siya na 5 fingers kasi ito yung bread and butter natin, no? Bakit wala kang pera? Bakit wala kang invite? Bakit wala kang income? It's because may mali sa ginagawa. Okay na yung mindset, no? Okay na yung mindset na ano na natin, na align na yung mindset natin, no? Pero nagkatalo dito sa 5 fingers. Hindi marunong mag-prospect, mag-invite. So ngayon, gagawin natin is i-align natin itong skill set mo naman, 'di ba? So dito sa skill set, ang pinakauna na topic natin is ito, 'di ba? Networking skills, prospecting, ito lang, dito lang umiikot, no? Prospecting, inviting, presenting, pay-in, no? Dito lang umiikot 'yun, no? So sa first is prospecting, ito na. Question, prospecting. Meron ka bang prospect list? So sa prospecting, you have to create your prospect list. No? So dito, meron ba kayong prospect list? Hello? Diyan pa ba kayo? Yes, Coach. So meron ba kayong prospect list, no? So ito yung first finger po natin, no? Sa 5 fingers, how to create prospect list, ituturo ko po sa inyo. So this is very important to create prospect list. It's because ito po yung araw-araw na kinakausap natin. Dapat mayroon ka to, hindi ka nakauubusan ng prospect. 'Di ba? Sabi nila, coach, wala na akong prospect, wala na akong ma-sharean, no? Or wala na akong kakilala kasi lahat na ano ko na. Prospect is unlimited, no? Unlimited po yung prospect po natin. So how to create prospect list? Ito po, ituturo ko po sa inyo. 'Di ba? Gumawa ka ng prospect list sa lahat ng case system mo. Ano yung case system? So ito yung mga kakilala mo, 'di ba? Yung mga ka-KK, alam niyo na 'yan, no? Yung mga case system, no? So minimum of 100 people po, no? Nung sisimula po ako sa network marketing industry po, 150 po yung prospect ko na ginawa. Actually nandito pa, no? Nandito pa yung mga prospect list ko. So 150 to 200 prospects dapat isulat mo lahat ng kakilala mo. Lahat ng ka-case system mo isulat mo, no? So next, huwag kang mamili ng prospect na isusulat mo sa prospect list mo. Agree ba kayo dito? Huwag kang mamili, no, ng prospect mo na isusulat. Bakit? Never judge people kasi malay mo, no, yung iniisip mo pala na walang pera, meron pala. So para po sa akin, never filter, no? Ito po yung tinatawag namin nga never filter yung prospect mo. So never judge your prospect. Kung may nashiran ka, kung may wag tong prospect na to kasi wala tong pera, no? So dapat wag ganun. Do not filter, no, your prospect list. So how to create prospects, no? Ito. So dapat marunong kang mag-segregate, 'di ba? Paano mo i-segregate yung mga prospect mo? So ito, segregate mo yung mga tao na nasa prospect list mo from using the man, no? Or from man, M-A-N. Ano yung man? M stands for money. 'Di ba? Ito yung mga tao na may pera, naka-close mo at may tiwala sa iyo, no? Ito yung mga may pera. I'm sure marami kayong mga kilala na may pera, no? Isa na rito yung mga relatives mo, 'di ba? Mga kamag-anak mo na may pera, 'di ba? So i-segregate mo, 'di ba? Next thing, ano yung A? Ano yung A upline? Ang A stands for authority. Ano yung authority? Yun yung mga tao na may authority. Mga taong kilala at humahawak na ng grupo. 'Di ba? Example ng may mga taong authority, yung mga colonel, no? Yung mga head ng senior citizen,
'di ba? Yung yung may mga grupo na, no? Ang daming mga may grupo like ano, yung mga Eagles Club, 'di ba? Yung sa mga PNP, 'di ba? So ang dami mong ano, ang daming mga tao na may authority, 'di ba? Kung katulad nung ano, kila Ma'am Chona, no? Sa ospital, I'm sure merong head nurse diyan, no? Or head ng sa department nila na humahawak ng mga tao sa ganitong department, 'di ba? Yun yung kontakin natin to present, 'di ba, the business sa kanila, 'di ba? At ikatlo, ito yung needs, ang N. Ano yan upline? Ito yung mga taong interesado pero walang pera. Yung mga mayroong mga pangangailangan. Usually, ito yung mga taong may mga sakit, no? Itong kailangan nila tong needs, no? So ito makikita nyo dito sa segregation, sa prospect list, dapat isegregate nyo. Sa M, 'di ba? Ito. Sa M, yung mga may pera, mga mayaman, nandito, no? Nandito si Ken, si JR, si Joy, si Love, no? Ito yung mga merong mga pera. Agree ba kayo dyan? Dito sa A, no? Sa authority, ito yung may mga taong may mga grupo na. Yung nag-handle na ng mga malaking grupo. At ito yung mga tao dito sa kabila, itong N, yung may mga needs. Dapat meron kayong ganitong sa prospect listing ninyo, no? Kailangan i-segregate nyo, no? Are we clear, guys? The question is, meron ba kayong ganito? Hello? Prospect list, 'di ba? So prospect list is very important. Kaya wala kang makausap araw-araw kasi the main point is wala kang prospect. Bakit wala kang pay-in? Kasi wala kang kinakausap everyday. Kung walang pay-in, of course, anong ginagawa? Hindi productive yung araw mo. Tama? So dapat maging productive ka everyday, no? So kahit na ano, no? Kahit na anong tawag nito? Kahit na hindi ka pa ganun kagaling magsalita, mag-present, as long as productive ka everyday, no? Goods na 'yon, no? So ito, segregation, kailangan mo talagang i-segregate, no? So after segregation, ano? Ang next niyan is you have to create master list. Ano tong master list? 'Di ba in the first place, pinagsulat kita ng 100 prospects. Tama? So pinagsulat kita ng 100 prospect mo, ang next mo, kunin mo yung top 25. No? Kunin mo yung top 25 na pwede mong presentan sa business mo. So isusulat mo diyan, no? Dapat may name ka, may contact number ka, no? At saka Facebook niya, very important kasi nandito na tayo sa ngayon innovation, 'di ba? Pa-message na lang, more on online na lang. Ganun na tayo eh. So next is yung background. Ano yung background niya? 'Di ba? Police ba 'to? Or nasa medical field ba 'to? Or leader ba 'to? Tapos remarks, no? Remarks, ang ilagay mo diyan kung napresentahan mo na or wala pa, no? Ito yung top 25, no? Na makukuha mo sa 100 prospects mo. Dapat meron ka talaga nito, guys. Dahil ito yung pinaka-basic, yung prospecting. 'Di ba? You have to create more than 100 prospects. 'Di ba? So kailangan nyo to, no? Kailangan natin to. Kasi sa lahat ng negosyo, you have to know your prospect. Kasi walang negosyo ngayon na walang prospect. Even though hindi sa network marketing industry, like traditional business, no? Sa traditional business, kailangan mo ring mag-prospecting eh. Sino yung mga target market mo na pwede mong sharean sa business natin? 'Di ba? Kailangan mo ng lead, 'di ba? Ng mga makakausap mo. Dapat everyday yan. Everyday.
Dapat meron kang kinakausap. So, are we clear dito, guys? So, dapat meron na to ha sa inyo. I'm sure wala kayong mga prospect list. Meron ba? Type nyo nga yung 1 kung meron. Okay, next. No? Next is types of prospects. So dito na magkakaalaman, no? Meron tayong tatlong types ng prospect. First is yung warm market. Apply, ano ba yung warm market, no? Ang warm market, ito yung mga kakilala mong kamag-anak, kapamilya, at malapit sa puso mo, no? Ito yung mga warm market, no? Minsan sa business natin, ang hindi maniniwala sa iyo, yung mga taong nagre-reject sa iyo is nandito sa warm market, no? Kung sino pa yung malapit sa puso mo, sila pa yung unang magre-reject sa iyo. Agree ba kayo doon? Still there? Yes. Okay. Are you learning? Yes, coach. Yes. So ito yun, no? Ito yung mga warm market nyo, no? So ito yung mga warm market, ito yung mga kakilala mong kamag-anak, no, kapamilya at malapit sa puso. So minsan sila yung masasakit magsalita sa atin, no? So kung naka-experience kayo, ano ba yung negosyo mo? Matagal ka na diyan, ba't di ka pa kumikita? 'Di ba? Ano ba yung negosyo mo? Ba't hanggang ngayon? 'Di ba? 2 years ka na, 3 years ka na, wala ka pa ring resulta, no? Sila yung magdi-discourage sa iyo itong mga warm market mo. 'Di ba? So, wag kang madi-discourage sa kanila kasi sila yung magbibigay sa iyo ng lakas, no, para magpatuloy sa ganitong klaseng business, 'di ba? So next is cold market. Ano tong cold market? Upline. So cold market, ito yung mga hindi mo kakilala. Tulad ng mga friends mo sa Facebook or hindi mo close, no? Kaya sabi ko kanina, yung mga maniniwala sa iyo ay yung mga hindi mo kilala, 'di ba? Katulad tayo ngayon, 'di ba? Kayo naniwala kayo sa akin, hindi naman tayo kamag-anak. Tama? Hindi naman tayo magkakilala dati, hindi naman tayo magkadugo. Pero bakit kung sino pa yung hindi mo kapamilya, sila pa yung maniniwala sa iyo? Meron ding maniniwala sa iyo. Siguro, itong mga warm market, hindi pa nila nakita yung nakita mo. 'Di ba? Meron din mga meron ding mga ang tawag nito, meron ding mga hindrance, no, sa kanila bakit hindi pa. Pero darating yung time once na successful ka na, lalapit din yung mga warm market mo. 'Di ba? So cold market, hindi mo kakilala. So next, ito yung pinakamaganda, itong hot market. Ano yung hot market? Upline. Ito yung mga nakukuha mo sa FB page, kung meron kayong FB page, no, sa boosting, or ito yung mga taong nag-i-inquire sa post mo. So meaning, itong mga tao sa hot market, ito na yung mga taong lumalapit sa iyo. Gusto nyo ba yon? Yung mga hot market, no? So yun na yung mga tao na lumalapit sa inyo. So, hindi mo na kailangan alukin sa negosyo kasi sa posting mo pa lang is nakita na nila yung, oy grabe, maganda pala tong business na to. Eh, paano ba to? Inquire ko nga. Mga taong ganun. Ito yung mga maganda, itong mga hot market. 'Di ba? Pero may technique dito paano mo makuha ang hot market. 'Di ba? May mga technique diyan, no? So next is ito na, no? Types of prospects, itong tatlo, warm market, cold market. Dapat tandaan nyo yan palagi. No? Tandaan nyo to. Kasi sa labas, no, marami kayong mai-encounter ng mga tao na iba-iba ang perspective, iba-iba ang attitude, iba-iba yung karakteristik nila. Dapat ikaw rin marunong kang mag-handle, no? Marunong kang mag-handle ng mga objections, especially objections sa ganitong klase ng business. No, later ituturo ko 'yan, no, sa inyo. So, next thing is ito, no?
where you can find prospects. So saan mo raw makukuha yung mga prospects? So ito no, ito na. Yung mga prospects, Phronesis, no? Sulat nyo yan, no? Phronesis sa friends, relatives, office mates, neighbor, acquaintances, classmates, no? Mga enemies, enemies nyo, di ba? Suppliers. No, where you can find prospects first is sa warm market mo. No? So sa cellphones, ilan yung mga kakilala mo diyan? No, pwede mo silang i-text, i-call, or i-meet mo sila personal, 'di ba? Isa pa sa online marketing, ito Facebook groups, no? Punta ka diyan, no? Post ka lang ng ano. Post ka lang ng business natin, yung product natin, i-post mo. Next is Instagram. Lahat ba may Instagram? Ako hindi ako nag-i-Instagram eh. 'Di ba? So isa rin sa mga techniques, no? Ito na ginagamit na natin is tong flyers. 'Di ba? So sa flyers, guys, every time na magbigay tayo ng flyers sa customers natin, no? Dapat maganda yung pagka-present natin sa flyers. Hindi yung basta mo na lang ibigay. Kasi may value 'yun eh. Dapat makita nila yung value ng flyers natin. No, mamaya ituturo ko 'yan kung paano mag-invite sa flyers. So next is ito, survey. No? Ito yung ginagamit namin, especially magdinesting kami sa isang lugar, no, survey, no. Ito yung ginagamit ko. Ito yung technique rin, no, isa sa mga technique rin na mas maraming prospects. So ito rin is more on strangering na to, itong survey, no, at saka itong flyrings, no. So sa survey, for example, ito bigyan ko kayo ng idea, no, sa survey, punta kami ng isang lugar, pupunta ako ng isang lugar, tapos mag-house to house, no. Isa rin to sa mga ginagawa namin, no. So sa survey, example, tao po, di ba? Yes, ma'am. Sir, good afternoon po, ma'am. Ako po so syempre pakilala ka, no? So actually, ma'am, nandito po kami ngayon, galing po kami ng barangay, kumuha po kami ng permit kay kapitan para po i-survey po tong lugar ninyo. Kasi po naghahanap po kami ng mga merong mga health problems po dito. Like ito, iso-survey po namin kung ilan po dito yung merong mga high blood, merong mga diabetes, merong merong matataas ang sugar. So, iso-survey po namin 'yan, ma'am, kasi meron po kaming pinopromote na product po, no, which is ito po, no, ang oxygenated water. So, syempre, ganun yung tapon, 'di ba? So, syempre, basta ginagawa mo 'to, of course, meron kang dala-dalang BP apparatus, 'di ba? Actually, madali lang naman magkumuha ng BP, 'di ba? So, isa 'yan sa mga techniques, no, para makakuha ka ng prospects, no? So, survey, no? Nagsa-survey po kami kung ilan po yung merong sakit po dito sa barangay po ninyo, ganun, 'di ba? So, doon pa lang, ma'am. Sir, meron yung mama ko po dito. High blood po siya, meron po siyang maintenance. Nagigets nyo? 'Di ba? So, yun pa lang, prospect na. Tama? So, ngayon, pasok ka, ay ma'am, pwede po naming kunan ng blood pressure po yun, ma'am, para ma-check po namin yung So, ngayon, kinunan, mataas. So ma'am, ito pong product po, ma'am, na pinopromote po namin, ma'am. Ito po yung oxygenated water po. Pwede po itong makatulong para mapababa po yung blood pressure, no? Or pwede po itong makatulong, ma'am, para ma-maintain po natin yung blood pressure po ng mama ninyo. So magkano po? Yun doon na, no? Ito po, ma'am, ang cost po nito, ma'am, is dapat marunong ka niyan, no? 350 po ito, ma'am, good for 1 week na po ito, o mga 5 days. Pero kung gusto niyo po ng mas mapabilis po yung natin, yung result, no? Kailangan po tayo, ma'am, mag-maintain at least 3, ma'am, sa isang in 1 week. 3, ma'am. 'Di ba? So sige, sige sir, bibili ako. So merong mga ganon. No, wag mong presentahan muna ng products na may mga ganon. So, mo.
ipatry mo yung products. Ma'am, meron po akong papipirmahan po sa inyo dito, ma'am, na babalikan ko po kayo after 1 week. No, para po i-recheck po namin kung nag-stabilize ba or nag-normalize ba or meron bang anong tawag nun, alibyo, no, kung sa Bisaya pa. So meron bang pagbabago or bumaba ba yung BP natin, no? So i-recheck po namin yan, ma'am, after 1 week, no? So meaning doon pa lang you have to build trust to your clients, no? Ito rin sa mga example sa survey, no? So ganon kami humanap ng prospect every time na mag-nesting kami sa isang lugar. Then referrals, no? Itong referrals naman is ang referrals is ito nakukuha mo to sa sa mga kaibigan mo, no? So every time na nagpre-present ako, no, every time nagpre-present ako sa kanila, every time na nare-reject ako, no, kinukuhanan ko sila ng mga referrals. Uy, baka merong kakakilala diyan na merong mga ganitong sakit, refer mo naman ako. 'Di ba? So isa 'yan, no, sa mga techniques, no. So where you can find prospects, andyan na 'yan. So next, offline marketing, back to basic, flyers. 'Di ba? So make a flyers that can create curiosity. No, flyers are expensive, do the right prospecting. Always be friendly and apply the form technique. So ito ang form technique, guys, mamaya na to, no, sa inviting, no. So next is 80% of your network are strangers, 10% of your friends, 10% are your friends and classmates, and 10% are your relatives. So actually itong sa relatives, late na yan, bonus na lang kung open-minded yung mga relatives mo, 'di ba? So para sa akin, itong mga relatives, itong mga kapamilya o itong mga mga warm market natin is training ground, no? Meaning pag-practicean mo lang sila, 'di ba? Ganon. So next is prospect as you go, no? Kahit saan ka magpunta, dapat hinihingian mo sila ng prospect, no? Prospect is everywhere. Kahit katabi mo nga sa jeep, prospect na yan, 'di ba? It's up to you how you invite them, 'di ba? Kaya yan yung ituturo ko sa next topic natin ngayon. Are you learning prospecting? Yes, apply. Saan na ba tayo? Nasa mga 30 na pala tayo. Okay? So next, prospecting. No question sa prospecting? Dapat ang usapan is 100 prospects. Dapat meron yan. Sa notebook mo, ilagay mo sa notebook mo. 'Di ba? So 100 prospects, and then segregate them, no? Using the MAN technique. Ano 'yon? Money, authority, and then needs, 'di ba? Then after, you have to create a master list, no? Piliin sa top 150, piliin mo yung top 25, no? Top 25 mo, tapos doon na. After ka makapag-prospecting, of course, ito na. How you will invite? Paano ka mag-approach? Paano ba ang tamang approach? No? Maraming hindi makapag-invite kasi mali yung the way of inviting nila. No? Mali. No? So dito ituturo ko ang way of inviting. Paano ba mag-invite? Of course, this is the art of invitation. Kung marunong kang mag-invite, basic lang sa iyo ang invitation, marunong ka sa mga pasikot-sikot sa prospect mo, madali kang kikita dito sa negosyo natin. 'Di ba? Itong invitation, marami ang hindi alam paano mag-invite dito. No? So, when inviting, no, ito tuturo ko,
be creative sa pag-invite, no? Paano ko nasabing be creative? Of course, nasa field tayo, no? Iba-iba yung mga tao na iba-iba yung mga tao na nasasalamuhan natin, iba-iba yung characteristic, iba-iba yung attitude. So syempre, you have to be creative, no? So in inviting, dito na, no? How to invite? Ito na. Use the form technique. Di ba? Ano tong form technique? Ang form technique actually is applicable siya sa mga close friends mo, no? Mga kakilala mo, itong form technique. O matagal mo nang kakilala, no? Para na hindi kayo nagkakausap, no? Ito applicable to, no? So, of course, online, kung onliner ka, so minsan hindi na to nagagamit, no? Syempre nasa online ka. Especially marami kang prospect, no? Dahil nag-boost ka, marami kang prospect, no? Minsan hindi na to na-apply ang form kasi naka-bullet na lahat no? Naka-sequence na lahat, no? Especially online, no? So, we will be discussing yan, no? Sa online marketing na naman yan, no? Na topic natin. Kung paano ituturo na naman namin dito kung paano yung online. So, let's focus on this muna sa 5 fingers, no? Use the form technique, family, occupation, recreation, and message. Then, every time you invite, no? So, ito yon. Keep it short and simple. Simple lang. Simplihan mo lang. So, ano yung keep it short and simple? Or keep it super simple. Diba? Wag nang maraming So, when inviting, wag ka mag-present. I-invite mo lang. So, paano upline? Paano ba mag-invite upline? Of course, family. Diba? Pero, before ko i-discuss to, no, itong form, meron tayong mga do's and don'ts. Ano yon? Ito yon sila. No, ito yung mga script nga dapat mong gamitin. Do's and don'ts. Ano yung don'ts? Do's. Gamitin at i-master ang script. 'Di ba? So dito meron tayong mga script. Ano yung don'ts natin? Huwag sabihin na networking, benta-benta, invite o recruit. Huwag mong sabihin, especially kung bago ka pa lang. 'Di ba? Tapos maka-encounter ka ng downline na sobrang meticuloso, hindi mo pa ma-deliver ng maayos kung paano mo i-rebat, no? Or i-handle yung mga objections. So, gamitin at i-master ang script. So ito yung mga examples na script na very effective sa akin, 'di ba? So ito master the script, 'di ba? So first is ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Dito na, 'di ba? So ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sabi mo sa prospect mo. So, syempre kumustahan 'yan. Kumusta? 'Di ba? Uy, kumusta? Basta may kumusta, alam na. 'Di ba? Especially pag matagal na kayong hindi nagkita, nagchat-chat, tapos kukumustahin mo, abay kabahan ka na. Alam mo na ang kasunod niyan. 'Di ba? It's either mangungutang 'yan, no? So dito guys, you have to master the script na. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? After kumustahan, kumusta ka na? O, okay naman. Uy, ano pang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano? So sasagot siya, ito, nasa work pa rin, 'di ba? Or wala nga gusto ko nga kumita ng pera pero hindi ko alam paano, parang depende, no? Depende na sa makakausap mo. So ito, for example, nagwo-work, no? So gaano ka nakatagal sa work mo? Siguro laki na ng ipon mo. Siguro laki na ng ipon mo, no? 'Di ba? So syempre kung ikaw hindi,
Especially ito sa mga employment no, na ma-invite nyo. No? Hindi naman. Minsan nga kulang eh. 'Di ba? Kulang nga yung ipon. Gusto ko ng extra income. Gusto ko mag-sideline. Gusto ko mag-abroad. 'Di ba? Yun yung mga scenario. 'Di ba? So, syempre, ikaw, ito yung iriribat mo. 'Di ba? Alam mo, naiintindihan kita. Ganon din ako eh. Ganon din ako dati. Ganon din ako dati nung nagtatrabaho, pero alam mo naman, no, ngayon hindi na ako nagtatrabaho, 'di ba? So, may iba pala ako, curious lang ako. Sabihin mo ito. No? What if may dumating sa iyo na opportunity na pwede madagdagan ang kinita mo ng 5,000 to 10,000 per month? Aside sa kinikita mo sa trabaho, tingin mo ba malaking tulong 'yon sa iyo at sa family mo? So kung ikaw yung sinasabihan niyan, ano yung isasagot mo? Siyempre, oo. Tama? 5,000 to 10,000. Tapos, nalaman mo yung need, di ba? Ng client mo na kapos siya sa pera, or your friend mo kapos siya sa pera. Kailangan niya ng extra income. So, 5,000 to 10,000 per month aside sa kinikita mong trabaho, sa tingin mo, malaking tulong yan sa family mo. Oo naman. Di ba? Saan ba yan? Anong klaseng, ano ba yan? Ano bang klaseng opportunity yan? Di ba? May nalaman kasi ako, ito na, ang next na scenario. May nalaman kasi ako na paraan para kumita ng mas malaki. Okay lang ba share ko sa'yo? Okay lang ba share ko sa'yo? Of course, gusto mo kumita ng 5,000 to 10,000 per month eh. Sino bang hindi? Of course, oo ang sagot mo, tama? So kung oo ang sagot niya, ito ang next. Sige bro, ipapakilala ko sa iyo yung taong nag-mentor at tumulong sa akin para gawin ang business na to. Kasi ang laking tulong ng business na to sa akin. 'Di ba? So ito pa lang, ito na. Nag-i-invite ka na. Sige bro, ipapakilala ko sa iyo yung taong nag-mentor at tumulong sa akin para gawin ang business na to. So meaning, ang next niyan is after you invite, setting of appointment. 'Di ba? Dito paano ka mag-set ng appointment sa mga prospect mo. So, ito ang tip ko sa inyo. When setting appointment, guys, no? Ikaw dapat ang magko-control ng conversation sa prospect mo. Hindi dapat yung prospect mo ang magko-control sa conversation ninyo. Paano? Ito, example. Sige. 'Di ba ang sabi mo rito, sige bro, ipapakilala ko sa iyo yung taong nag-mentor at tumulong sa akin para gawin yung business na to. Siyempre, ang reply niya, o sige bro. 'Di ba? So ngayon, ito na, setting of appointment na. Ikaw, baka available ka tomorrow afternoon, mga around 3 p.m. or 5 p.m. So ito ang hint, ha? Paano mo i-control yung conversation ng prospect mo? Ito, dapat at least meron silang pagpipilian at least dalawa. 'Di ba? Nakita niyo yung hint? Baka available ka tomorrow afternoon mga around 3 p.m. or 5 p.m. So meaning, pag nasabi mo yan, sa dalawang yan lang siya mamimili. It's either 3 p.m. or 5 p.m. So ito ang scenario. Sige bro, mga 5 p.m. na lang after work. 'Di ba? So after work, ito na ang reply mo. O sige bro, see you 5 p.m. tomorrow sa office. 'Di ba? After that, wala na. 'Di ba? Cut the conversation. 'Di ba? So ito naman ang next scenario. Bro, hindi ako available tomorrow afternoon eh. Mga 3 p.m. or 5 p.m. kasi busy pa ako tomorrow. Ganun ba brother? Ito na lang.
titignan ko muna yung titignan ko muna yung schedule ko, brother, ha, kung ano. So meaning, kahit na wala kang schedule niyan, dapat ipakita mo sa prospect mo na 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 may value ka. Diba? Paano? Ganito. Hindi ka ba hindi ka ba available 3 PM or 5 PM? Sige, the next day na lang, brother, no? Mga Tuesday. Sige, brother, sa Tuesday. Anong oras sa Tuesday, brother? Mga morning or afternoon? 'Di ba? Dapat may choices, dalawa, no? Isa 'yan sa mga technique of setting appointment, 'di ba? So sa afternoon na lang, brother, kasi busy ako by morning. 'Di ba? So sa afternoon, sige, brother, sa afternoon, anong oras sa hapon, brother? Mga after lunch ba or before before ka mag-out, mga 5 PM? 'Di ba? So meaning ikaw ang nagko-control sa conversation. Tama? Ano na lang, brother, mga 5 PM or 3 PM? Kaya naku, brother, syempre, ikaw naman, kung mag-i-insist siya na 3, naku, brother, meron pa akong meeting by 3 PM yan. Oo, meron pa akong kakausapin. Pero sa part mo, wala kang kakausapin. 'Di ba? Wala kang prospect niyan, 'di ba? Para lang magkaroon ka ng value sa kanya, na importante yung oras sa iyo. 'Di ba? Para i-value niya yung time na ibinigay mo. 'Di ba? Busy ako by brother? Busy ako by 3 PM. Ganito na lang, mamaya na lang talaga, mga 5 PM, brother. O after ng after ng work mo. Sige, brother. Kita tayo mamaya, chat kita, brother. 'Di ba? Setting of appointment. Dapat ikaw yung nagko-control sa conversation, hindi siya. Kasi kasanayan natin ganito. Every time na magsiset na tayo ng appointment, ito yung nangyayari. Kailan ba yung availability mo? Kailan ka ba available, ma'am? Siyempre, siya yung pinag-decide mo. Kailan siya available? Paano pag sabihin niyang, busy ako, hindi ako available? Di tapos ka ngayon. Tama o tama? 'Di ba? So dapat ikaw yung nagko-control ng conversation. 'Di ba? Para malaman mo na kung sa Bisaya pa isulod nimo siya sa imong bulsa ba. 'Di ba? Kaya nga naman, of course, para na kay value. Kasagara man good, every time na mag-set og appointment, wala na value. Wala kay value sa imong prospect. 'Di ba? So inana siya. So isa na sa mga techniques po nako, no, every time mag-set ko og appointment sa akong prospect. So pag moingon ako, no, okay, sige, see you, bro, tomorrow sa office. Diba, around 3 PM nandun na ako. Mga 5 PM nandun na ako sa office, no. So brother, 5 PM, brother, ha, kasi pag meron pa kasi akong appointment by by 7 PM. Meron pa akong imi-meet by 7 PM. So, syempre, kung ikaw prospect ka niya, at gyud ka kay syempre 7 PM na pabaya sa imit. So diha ka maka-create og value sa imong mga prospects, no? So setting appointment, next is diha na mosulod yan na papasok yung ABC rule. 'Di ba? Ito yung ABC rule, pinaka-importante po itong ABC rule, no? Ano yung ABC rule? Advisor. Sino yung advisor? Of course, upline. Bridge, ikaw na nag-invite. Then, client. Ito, hindi to ginagawa sa office, no? Hindi to hindi natin to ginagawa sa office. Napaka-importante po ng ABC rule. Kasi pag magaling ka mag-ABC rule, sa ABC rule pa lang, PE na yung prospect mo. Dapat magaling ka sa ABC rule, no? So, advisor, syempre, applied, bridge, ikaw na nag-invite. Sir, paano yung ABC rule? So, ganito. 'Di ba? Nag-set ka na ng appointment, no? Of course,
Yung upline mo, i-chat mo, upline. Tawagan mo upline. Meron akong papakausap sa iyo bukas. Oh, ano to? Teacher to or ano to? Engineer. Dapat si upline, no? Dapat alam niya yung background, no, ng kakausapin, no? Kasi ipamimit mo iti-tee up mo ng maigi si upline 'di ba? Ikaw yung magbi-bridge, no? Ikaw yung magbi-bridge kay upline. Syempre may ipapakilala sa iyo, 'di ba? Ipapakilala kita sa nagme-mentor. Naalala niyo yung kanina, no? Ipapakilala ko po kayo sa taong nagme-mentor po sa akin at tumutulong sa akin para gawin ang business. So meaning, upline's duty yan. Diba? So ikaw magbi-bridge. So si client walang alam sa kanyang setup. No? Walang ang nakakaalam niyan si advisor at saka si bridge. No? So ngayon, ito na. Ano yung format or sample build up or tee up na mangyayari? No? Ito. Of course, iti-tee up mo si upline. So meaning name ng advisor, 'di ba? Ito pag nasa office na ha. Nasa office na yung client. So syempre alam na ni upline yung background. Alam na ni upline kung ano yung need niya, 'di ba? So yung background, of course, achievement. And ito pinaka-importante sabihin mo sa prospect mo once na mamimit niya. Mamimit na ni upline, sabihin mo to. Sabihin mo na makinig mabuti. 'Di ba? Makinig to, makinig. Sabihin mo na makinig. Uy, alam mo itong apply namin, grabe to. 'Di ba? Apply namin ano to, kung background nito is nurse by profession. 'Di ba? Ang achievement nito within 6 months time lang, grabe ang achievement nito, nakakuha na siya ng ganito, ang income niya within 6 months times almost 300,000, 200,000 na sa ganitong klaseng business, 'di ba? So sabihin mo, makinig ka ng mabuti sa kanya, baka meron siyang mga ikikwento siya sa iyo na makakatulong sa iyo. So syempre, pag nati-up mo yan ng maigi sa prospect mo, of course, wala na. Diyan pa lang, grabe na yung value na nakikita niya sa upline, 'di ba? Pag nag-meet niyan, wala na, ang taas na ng ang taas na ng value niyan, 'di ba? Always remember, ito ha, every time na mag-i-invite ka, ang trabaho mo bilang bago, ito ha, ang trabaho mo bilang bago is mag-invite and mag-refer. Hindi mag-present ng negosyo. Ang daming ganito, senaryo na nangyayari. Tinawagan. Oh, invite kita dito sa ano. Oh. Siyempre, nakikita ko naririnig ko. 'Di ba? Invite kita. Siyempre, ang downline, oh, sige, ano ba yan? Ano ba yung klaseng tubig na yan? Ano ba yung ano na yan? 'Di ba? So, ang downline na-excite. Na-excite kasi, oy, grabe talaga ang tubig natin. Ang dami ng ano. O magkano bang entry diyan? So, na-excite siya. 2,750 lang yung entry. So sa 2,750 mo, ito na. Pag meron kang direct, kumuha ka ng papel dyan. Ikaw yan, bilog. Gumuhit ka ng bilog. Tapos dyan sa gitna, may dalawa. Pag yan napapiin mo, meron kang 550. Nag-present na. So ngayon, question, pag ikaw ganun yung ginagawa mo, do you think pupunta pa ba yung prospect mo? Of course, hindi na. Kasi alam niya sasabihin lang siya, o sige, alam ko naman yan ganito na lang, pag may pera na ako, tawagan kita ulit. Tama? Nangyayari? Nangyayari ba? So, dapat wag kang ma-excite. 'Di ba? Pag invite, ang usapan invite mo lang. Invite ka lang. wag mong presentan ng business.
'Di ba? Pag invite mo sa office, si apply na bahala diyan. 'Di ba? Kaya nga sample build up kailangan i-tee up mo. Si apply ng maigi kasi sa tee up pa lang wala na, tapos na ang laban. 'Di ba? Ito, reminder, no? Reminder, importante na ma-build up mo ng maayos ang upline or mentor mo sa prospect mo. Mas madali makukuha ng upline or mentor mo ang tiwala ni prospect mo pag na-build up mo siya ng maayos. Which is very correct. Pag nakamayan lang yan, ang taas na ng value ni upline. Pag nakamayan lang niya ni upline, wala na, pay-in na yan. Wala nang patumpik-tumpik. 'Di ba? Ito po yung i-practice po natin, no? Wag yung pag nag-tee up tayo, example, dinala mo sa office yung prospect mo. Kasi meron akong na-encounter diyan sa office, iko-correct ko lang po, ha. So, mali po yung ang pag-tee up mo sa upline mo. Oy, ito ma'am, ito po yung si 01, ito po yung si 02. Ito po yung si 03. Anong pakialam ng prospect mo diyan? Tama, hindi ganoon ang mag-tee up, no? Tee up ka ng 01. Anong 01, ma'am? Hindi pa nga napresentahan. 'Di ba? Sino 01? Sino si 02? Ano ba to, ma'am? Ano ako, ma'am? 010? 'Di ba? So guys, kailangan i-correct po natin kailangan po tayo ma-align, no? I-align po natin because we're doing this business, no? We're doing this business as a professional. Dapat professional. Act like a professional, dress like a professional. 'Di ba? Kasi doon ka magkakaroon ng value. Once na ginawa mo tong business na maayos, dapat professional ka. Huwag kang pumunta ng office na nakachinelas ka tapos magmi-meet ka ng prospects mo, wag ganun. 'Di ba? Dapat formal, 'di ba? May mga tinuturo pa nga kami, no, na proper positioning, proper shake hands, no? So proper na pag-upo, no? When you present the business, 'di ba? Meron kaming mga tinuturo na ganyan. 'Di ba? Dapat ganoon rin yung natin, ganoon rin yung ayos natin para pagkita pa lang ng prospect sa atin, uy, wow, grabe. 'Di ba? Dapat dapat yung ang tawag nito, maganda yung postura natin, no? Presentable, kumbaga. 'Di ba? Are we learning? Yes. 'Di ba? So kung may mga natatamaan po dito, hindi po kayo yung pinatatamaan ko, yung katabi nyo lang po. 'Di ba? So next is ito na, no? Na-invite na sa office. Ito na. Ang next niyan, after invitation, ito na. Presentation. Paano ka mag-present ng business? Iba sa atin, hindi marunong mag-present, 'di ba? So you have to master the presentation. Ika nga, mastery is very important in presenting the business. Kailangan mong i-master, no? I-master po natin. Wala pong instant, no? Wala pong instant na ngayon mo pa lang narinig, present ka na agad, wala pong ganun. Hindi mo po yan makukuha agad-agad. It takes time, it takes a lot of training, pero ang sekreto niyan, kung gaano ka kabilis matuto, no? Doon ka rin kabilis kumita sa ganitong klaseng business. So mastery is very important in this kind of business, no? Learn how to present. Dapat master mo yung company profile, no? Pasikot-sikot sa company profile, si Sir Ross, management team, no? Mga BDMs natin, dapat kilala mo silang lahat. Ano ba, ito yung isa sa mga pinaka-poging BDM natin. 'Di ba? Ito po yung mentor po namin dito. 'Di ba? Si Coach Gilbert Salamagos. 'Di ba? Si Ma'am Ivy. 'Di ba? Si Sir CJ, si Sir Amon. Ito po yung mga BDMs natin. Sila po yung tumutulong po sa kumpanya. 'Di ba? So dapat ganun. Dapat
i-present mo yung business with confidence, no? Products and compensation plan. Yan, dapat alam mo yung pasikot-sikot sa products. 'Di ba? Saan ba galing yung products, yung technology sa products, no? Dapat alam mo 'yan. No? And then the last thing is ito, compensation plan. Actually, hindi siya compensation plan sa atin. It's compensation program. Kasi pag sinabi mong plan, plano pa lang. Ito yung plano. Pero sa atin, compensation program yun eh. So meaning, it's a long term. Ito yung mangyayari. Kaya nga program. Tama? So, ganyan, no? Dapat alam mo, learn how to present the company profile, products, compensation. Paano mo ma-master yan? By attending LLF every day. 'Di ba? By attending, by listening sa mga uplines na nagpre-present sa business. 'Di ba? Dapat ganun ka ka-eager or ka-willing matuto, no? So next is be confident enough to present the business. So feel excited when presenting the business, 'di ba? Ito dapat confident ka to present the business. No? Dahil alam mo na yung company, kahit pa pasikot-sikot, kahit pa ikut-ikutin ka diyan, alam mo kung paano alam mo kung paano ibabato, alam mo kung paano paano sumagot sa mga questions. No? So feel excited when presenting. 'Di ba dapat excited ka, hindi yung good morning, ma'am. Ma'am, magre-present po ako ng business. Oo. Tapos kinakabahan ka. Guys, normal lang kabahan. Pero wag mong ipakita sa prospect mo na kinakabahan ka. 'Di ba? Wag mong ipakita sa kanya na yun nga, kinakabahan ka at the same time kasi nagbi-build tayo ng trust sa prospect natin eh. 'Di ba? So, the way you present, it's bonus already, but ang pinaka niyan, isasali yung prospect mo, bonus lang yung maganda ang products, it's because sa'yo may tiwala siya sa'yo. Kasi, na-master mo pag-present yung negosyo mo or yung products mo. 'Di ba? So, be confident enough to present the business, feel excited when presenting the business. So, after presenting ito, 80% declination and 20% ratification. So next, question sa how to present. 'Di ba? You have to master it, guys, ha, sa presenting, no? So next, closing. 'Di ba? Paano ka mag-close? 'Di ba? Ito rin is napakagandang topic. Actually, kung ihimay-himayin natin tong 5 fingers, sobrang broad kasi ng topic na to eh. So sa prospecting pa lang, no, nakakaubos tayo dito ng 2 oras, prospecting pa lang, no. Pero inano ko lang, no, parang kinompak ko lang, no. Kinompak ko lang siya. So ang next nito is closing and handling objection. Paano ka mag-closing? Ito, closing techniques, no? Same sa inviting, no? Ikaw dapat magko-control ng conversation sa prospect mo. No? Example, sa script. So basahin niyo. Tapos na nag-present, 'di ba? Sabihan, "Ma'am, tapos na po ako mag-present, Pop. Okay lang po ba ang presentation ko, ma'am, sir?" 'Di ba? So ang client, "Yes, okay naman po." Tapos ito yung isasagot mo. "Saan po kayo mas nagandahan, ma'am, sir? Sa product or sa kitaan?" 'Di ba? May choices na naman. Dalawa. 'Di ba? Always mong pagpipiliin yung prospect mo, 'di ba? "Saan po kayo mas nagandahan, ma'am, sir? Sa product or sa kitaan?" Kung sasabihin ng client mo na sa product, doon ka mag-focus sa product. "Ma'am, sobrang ganda po talaga ng products natin, ma'am. Kasi po hindi basta-basta po yung products natin. We are the only first oxygenated water here in the Philippines approved by FDA.
And besides, meron po tayong mga human clinical laboratory research, ma'am. 'Di ba? Mga ganun. 'Di ba? Confidence, no? Kung sa kitaan naman, ma'am, sobrang ganda po ng kitaan natin, ma'am. 'Di ba? Pero pag sinabi niya ito, both po, maganda po ang products ninyo, maganda po rin po yung kitaan. So ito isasagot mo. Ma'am, thank you po. May nakita po ba kayong dahilan, ma'am, na hindi gumamit ng products natin at hindi mag-join sa negosyo natin? Siyempre, pag sinabi niyang maganda ang dalawa, matik yun, positive yun na feedback ni client. Tama? So, ang client, wala naman po. Ito na naman. Ito yung tatlo, no? Ito yung ikatatlo. Make curiosity level always high. Ito. Paano babalik ang prospect mo? Ito ang ituturo ko sa inyo. Ma'am, if ever makapag-decide po kayo na mag-try ng products or gawin ang negosyo, may ituturo pa po ako sa inyo na mas mabilis ang kita. So meaning, it can create curiosity sa kanya na mag-register at mag-pay in. Kasi pag nag-pay in ako, may ituturo ka pa sa kanya na mas mabilis ang kita. So next, client. Sige po. So ito yung panghuli. So kailan po natin simulan ang negosyo? 'Di ba? So itong mga closing technique po ito po yung mga ginagamit ko po, no, every time na magko-close po ako ng deal, no? Especially pag confident ka na masyado sa sarili mo na kaya mo nang mag-close ng deal, no? Na even higher package, no? Or even yung mga matataas na ng mga packages. 'Di ba? Kasi alam mo na mga pasikot-sikot So ikatlo, make curiosity level is very high. Kung ikaw yung nasabihan ko niyan, ano yung mo sa akin? Ano yung sasabihin mo sa akin? Of course, it's either magpi-pay in ka or babalik ka. Kasi gusto mong malaman kung ano yung ituturo mo sa client mo na mas mabilis ang kita. Then, isa sa mga pinupush ko, always sell the vision ng company. No? Always sell the vision and the timing is very important. Ma'am, grabe dito po sa Cagayan de Oro, ma'am, sobrang hindi pa po kilala ang mga produkto. Ang dami pa pong mga lugar na hindi pa po namin napasukan. No? Ang dami pa pong lugar na hindi pa alam si Golden. So timing is very important, ma'am. Kung mag-join ka ngayon, ma'am, sa nakita mo naman nakitaan natin, sobrang laki ng potential mo. Especially tayo pa po ang nauna dito. 'Di ba? Timing is very important. No? Always sell the vision, no? Vision ng company, no? Roadmap ng company. So that's how you close the deal. No? So hope itong sa closing technique makatulong to sa inyo. So depende kasi yan sa makakausap mo na tao. That's why sabi ko kanina, be creative. Be creative. No, pwede mong bago-baguhin yung script. No, pwede mong bago-baguhin. Pero dapat ang punto is mapa-join mo si prospect. Are you learning? Yes. 'Di ba? So minsan kasi nagkakaproblema, no, sa pag may problema dito sa 5 fingers sa itong pag problema sa prospecting, problema na yan lahat. No? Problema na yan lahat. So dapat i-master mo talaga. Sabi ko nga, mastery is very important in this kind of business. You have to be consistent. 'Di ba? Dapat consistent ka. No? So, closing technique, are we clear? So next is how you handle objection. 'Di ba? So sa handling objection, ito na. No, wala akong time, hindi ko linya 'yan. Sabihin ko muna sa asawa ko or mister ko, wala akong pera o kapital, wala pa akong pambili niyan. Nauna lang ang yumayaman diyan, networking 'yan, recruit 'yan. 'Di ba?
Marami tayong makakasalamuha nito. Handle objection. 'Di ba? So, wala. Tuloy mo lang. No? Pero, yun nga, dapat marunong ka rin mag-handle objection. For example, ito sa mga techniques na tinuturo ko rin, no? Na dapat every time na may magsabi sa iyo na networking ba yan? Yung pinakauna lang ang yumaman diyan, recruit ba yan? 'Di ba? Kasi pag inexplain mo yan ng hindi matagal kayong matatapos, lalo na pag negative. 'Di ba? ito lang yung i-share ko po sa inyo, no, na pwede niyo pong gamitin. No? Every time na maka-encounter kayo ng mga objections, especially networking, ayaw na talaga sa networking eh. Networking ba yan? 'Di ba? Recruit ba yan? Ang pinaka-advice ko po sa inyo is throw back the question. Remember that ha? Throw back the question to them. Pag sinabi sa inyo na networking ba yan, sabihin nyo, ma'am, ano po ba yung networking? Yung networking, yung recruit. Ma'am, ano yung recruit, ma'am? Tama? Para maputol agad yung conversation. Siya na mismo yung titigil. Okay, yun pala yung recruit. Ma'am, kasi ma'am, ang networking kasi ma'am, sa pagkakaalam ko ma'am, ang networking is ginagamit po to ng mga mayayaman, kaya lalo silang yumaman. Wala pong negosyo or wala pong negosyo dito sa atin, no, na hindi po nagre-recruit, 'di ba? So, it is normal na magre-recruit ka, especially na nag-business, no? For example, ikaw nga ma'am no, ito medyo harsh ito. Ikaw nga ma'am no, ni-recruit ka nga diyan sa pinagtatrabahuan mo, 'di ba? Iba lang tawag, hiring. Pero same concept lang 'yon. 'Di ba? So dapat marunong ka mag-handle ng objection. Kasi pag hindi mo to na master ang pag-handle ng objection, ikaw mismo madi-discourage ka. That's why we have trainings, no? Training is everything. No? Kailangan mo mag-train para ka gumaling, no? Kaya ka hindi ka kumikita kasi hindi ka nagpapakita. Tama? So next is follow up, no? So sa follow up guys, ito. Sa follow up, so nag-decide na siya no na sige, magjo-join ako pero wala pa akong pera ngayon eh. 'Di ba? So sa na lang, kailan mo gusto mag-join, ma'am? It's either this week or next week. O syempre may choices na naman, 'di ba? Dalawa, always mo papipilian talaga yung prospect mo. Dapat may choices, no? Kasi doon lang sila mamimili. Mga next week lang. So, ma'am? Anong day ba next week, ma'am? Sa Wednesday or sa Monday? Sa Monday. Okay. Kailan tayo magmi-meet sa Monday, ma'am? Mga morning or after lunch? 'Di ba? Ganyan dapat ang mga banat, 'di ba? Yan yung mga professional, no? So create a follow-up list. Kung kung na-follow up mo na, nagbigay na siya ng date, no? Of course, susulat mo yung name niya. So date of joining, ito next week. Tapos address. Dapat meron ka nito, guys, no? Then after presenting sa kanya, no, after presenting, after 15 minutes, ito yung ginagawa ko. 15 minutes rule, 'di ba? So sa 15 minutes rule, dapat ma-message mo na siya sa inbox niya. Ma'am, maraming salamat ma'am sa Thank you ma'am sa pagpunta. I really appreciate yung time mo. Even though sobrang busy mo, nagbigay ka talaga ng oras. Thank you ma'am. So mga ganon, 'di ba? So next is after follow up, after 15 minutes rule, follow up mo siya not less than 24 to 48 hours. Dapat ganon, no? 24 to 48 hours ang follow up mo. No? So types of follow up, minsan pinipersonal, no? Ma'am, thank you
or mini-message sa Facebook. No? So, of course, picture, no? Picture, i-mention mo yung name niya or itatag. So, dapat make sure na okay sa kanya na itag siya. No? Dapat mag-ask tayo ng permission. Then after, i-banding natin, no? So napag-usapan namin ni Coach Gilbert na gagawa kami ng gagawa tayo ng page na lahat ng mga prospect natin sa online and offline doon natin i-add lahat, no? So doon sila, basa lang sila hanggang sa mag-decide sila na mag-join sila, no? Kung hindi pa mag-join, ibalik mo sa LLF, invitein mo, no? Keep on inviting, 'di ba? Kumbaga. So, isali mo na sa Zoom, isali mo sa mga training, 'di ba, para maliwanagan. No? So, this is how you create follow-up list, no? So, dapat i-master nyo 'to, no? So, next is how to handle rejection. Guys, apply the SW4. Ano yung SW4? Some will join, some will not. So what? Someone is waiting for you. 'Di ba? Di lahat ng tao magjo-join sa business natin. Dapat strong yung emotion mo, no? Dapat hindi ka na nasasaktan, no? Once na merong mag-reject sa iyo, dapat hindi ka na natatablan, no? So some will join, some will not. So what? Next, yung mga doctors nga, 'di ba, sa hospital, pag may namatay, anong sasabihin? Next, time of death, 3 p.m. Next, 'di ba? After magreseta, next. Huwag mo syadong dibdibin yung rejection. It's part of this kind of business. You have to love rejection, kumbaga, 'di ba? Sa tagal na nga namin sa network marketing hindi na namin pinapansin ang na-reject. Kasi pag na-reject ka, someone is waiting for you. 'Di ba? Kumbaga, rejection is a redirection. So meaning, nire-redirect ka sa mga tamang tao. Paano ka magiging tamang tao kung ikaw mismo hindi ka tamang tao? Paano mo makukuha yung mga tamang tao kung ikaw mismo hindi ka tamang tao? Tama? So, some will join, some will not. So what? Someone is waiting. Dapat itong SW4, dapat yan talaga yung mo. Yan talaga yung isa puso mo, no? Lagay mo sa dibdib mo, no? Kung hindi ka pa nakaka-invite man ngayon, hindi ka pa nagkaka-downlines, may mga tamang tao talaga na para sa iyo, no? Siguro hindi pa ready, no? Hindi ka pa ready. Siguro hindi pa ibinibigay sa iyo ni Lord kasi may kulang pa. May kulang ka pang matutunan, learnings, may kulang pa sa mindset mo na baguhin natin. May kulang pa sa skill set mo na babaguhin natin. 'Di ba? So, guys, ito lang tandaan nyo, no? So, dapat, in this kind of business, kung ikaw, leader ka na, no, nagkaroon ka na ng grupo, always be humble. No? Huwag yung malaki na yung kita mo, hindi ka na lumingon sa pinanggalingan mo. 'Di ba? And hindi naman natin to makukuha lahat Now, of course, we have to priority and we have to do everything for the glory of God. Tama? Kasi siya naman ang nagbibigay sa atin ng tao. Siya naman yung nag-prosper sa atin. 'Di ba? So dapat sa ganitong klaseng business din, wag kang acne. Hindi porket paulit-ulit mo nang narinig, alam ko na yan. May training na naman. Ayaw ko yan. Ayaw kong umatin dyan. Ano na naman ang topic? Yun na naman. Alam ko na yan. Kasi pag alam mo na yan, pag sinabi mong alam ko na yan, you're bound to fail. I tell you. You're bound to fail. Kapag hindi mo pa kayang i-present, sabi nga rito, kapag hindi mo pa kayang i-present ang isang bagay, hindi mo pa alam yan.
Tama? Sobrang simple lang. Magsabing alam ko na yan. Pero pag ikaw na ang nag-present, hindi mo yan makukuha. 'Di ba? So, wag yung alam ko na yan, no? Dapat always be sa mga learnings natin, always open, no? Sa mga learnings. Pag sinabing training, drop everything. Kasi for sure pag malaki na ang grupo mo, itong mga trainings na to, ito rin yung i-train mo sa mga grupo mo. Ito rin yung training na ituturo mo sa mga downlines mo sa ilalim. Imaginein mo yan, no? Sobrang lawak ng knowledge mo. 'Di ba? Sobrang lawak ng wisdom mo. Ituturo mo sa ilalim. And darating yung time, guys, no? Darating yung time. Hindi na pera-pera ang usapan dito. Darating yung time. Usapan dito, magiging resulta mo. You can build legacy. Ito yung gusto ko. Makabuild ka ng legacy sa lahat ng mga downlines mo. Pag nakabuild ka ng legacy, naturuan mo yung mga downlines mo na kumita ng pera, na bago ang buhay. No? Na bago ang buhay. Dahil sa wisdom na binigay ni Lord sa iyo, tinuro mo sa lahat. Tapos sasabihin ng downline mo, buti na lang naniwala ako, buti na lang nag-training ako, buti na lang sinunod ko lahat. Thank you, upline. Thank you, mentor. Dahil sa mga learnings mo, na bago ang buhay ko. Dahil sa mga turo mo, na bago yung buhay ng pamilya ko. And that's the legacy you build. No? Yan yung legacy na tatatak sa puso mo at sa isipan ng mga downlines mo. At yun ang hindi mababayaran ng pera. Yun yung tandaan natin, guys. 'Di ba? So, dito sa business natin, kailangan maging Batman ka. Ano yung Batman? Batot manhid. Batot panhid sa mga rejection. Para maging batot manhid ka, dapat paulit-ulit mo siya ginagawa. At kung paulit-ulit ka nare-reject, baliwala na lang sila. No? It becomes, wala na lang, normal. Pag na-reject ka, okay. Next. Dahil darating rin ang time, pag naging successful ka, yung mga nag-reject sa'yo, babalik at babalik yan. Babalik at babalik. Ito ang question, huwag kang magtanim ng galit sa kanila. Huwag kang magtatanim ng galit, no? Kasi pag nagtanim ka ng galit, parang yung blessings na paparating sa'yo, na napungan. Ano yung Tagalog ng napungan, guys? Kakapungan. Yun. So, always empty cup. Ano yung empty cup? No? Kung ikaw puno na ng negative yung utak mo, dapat i-empty cup mo yan. Always strive for learnings. No? Dapat palagi kang nagle-learn. Hindi lang sa mga trainings, dapat may self-development ka sa sarili mo. Personal development sa sarili mo. No? Kasi mahaba-haba pa ang lalakbayan natin, guys. Mahaba-haba pa, napakaraming challenges pa. No? Napakaraming mga trials pa na darating sa atin. Ganun talaga. Pangarap ang pinag-uusapan eh. Kaya guys, may mga tao na hindi nila naabot yung pangarap nila. It's because nag-quit sila. Bakit sila nag-quit? Hindi nila makaya ang proseso patungong success. 'Di ba? So kaya guys, pag nalagpasan mo lahat ng 'yan, lahat ng mga challenges sa buhay mo, pag nalagpasan mo lahat 'yan, ang next niyan success na. Tama? So ito guys, no, pinakalas ko na topic, 3 types of commitment. 'Di ba? First is I will try. Subukan ko lang. Wala namang mawawala eh. 'Di ba? Pangalawa is I will do my best. Upline, I will do my best upline. Attend ako lahat ng training upline. Face ko lahat ng mga rejection upline. I will do my best. Magpre-present na ako upline. Ito question ko sa iyo.
What if naubos na yung best mo? Tutuloy ka pa ba? Di ba? Ito yung pinaka-importante, itong pangatlo. I will do whatever it takes. Sabi ko nga kanina, guys, sa journey natin patungo success, maraming malalagas. Maraming hihinto. Maraming mamimit mo na hindi magtuloy. Marami namang magtutuloy. 'Di ba? Pero nasa sayo na 'yon, no? At the end of the day, it's your decision. 'Di ba? Kahit gaano pa karami yung mga trainings na natinan mo, kahit gaano pa na karami yung mga challenges na nakaharap mo, at the end of the day, your decision talaga ang masusunod. 'Di ba? So, dapat ang commitment mo, I will do whatever it takes. 'Di ba? Dapat from now on, gagawin ko na lahat 'to para sa pamilya ko. Dapat ganun yung mindset, ganun yung thinking. 'Di ba? Kasi nakasalalay ang success mo kung gaano ka kabilis matuto. Gaano ka kabilis mag-adapt. Gaano ka kabilis mag-decide. The moment you decide, ngayon the moment you decide, that's the time that will change your life. 'Di ba? I will do whatever it takes for my family. 'Di ba? Yung deepest why mo, balikan mo. For my family, for my daughter, for my son. 'Di ba? Kasi ang labanan natin dito, guys, hindi na hindi na pera-pera. Patatagan na to ng dibdib, palaliman ng pangarap. 'Di ba? So guys, hope meron tayong na-learn today, and always apply what you have learned. No? Kumbaga, ito pa yung simula, no? Ito pa yung simula. Although hindi naman kami tumitigil, no? Hindi kami tumitigil ng paalala ng pagtitrain, no? So ito, pinaka-last, no? Apply what you have learned. 'Di ba? Yung nilabas mo na pera, oras, pagod, siguradong may mabalik yan. Basta tama ang ginagawa mo, tama ang papasukin mo, at may taong mag-guide sa'yo. Guys, always remember the golden rule. Your upline is always right. No? Number one rule, your upline is always right. Hindi ka ipapahamak ng upline mo. As long as legal, ethical yung ginagawa niya para sa team niya. Yun yung makikita mo sa upline mo. Hindi ka ipapahamak ng upline mo. Ito, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. 'Di ba? So dapat you have to believe in yourself and always pray to God na malagpasan natin lahat ng pagsubok. It's not your battle. It's not your battle sa mga downlines mo. It's your own battle. Battle natin to lahat. 'Di ba? Dapat gawin na natin to, guys. Todo na natin to. Malaki ang naghihintay sa atin dito sa Golden Lifestyle International. No? So, thank you very much, guys, no? Sa training natin. So, sobrang kasi. Thank you, upline. Sobrang maraming natutunan. Thank you, guys. Thank you, sa thank you. lahat. So, ano ba to? Ano ba? Mag-selfie ba tayo? Sige, Picture. Kayo na lang picture dyan. Hindi ko alam eh. mag-picture.
May natutunan ba kayo? Ay, madami po. Yes. Yes, no? Dapat i-apply na po natin ang lahat ng natutunan po natin. No, this is not final, but this is just the beginning, no? The beginning ng journey natin patungong success. No? Huwag kayong so dapat maniwala kayo sa sarili. Thank you guys. Oh, picture. Yes, Ano ba yan? grabe. Mga uretang. Grabe, thank you so much. Coach Mentor. JR, napakaganda ng training na yun. Tagos sa buto. Mentor. Medyo Kaya yan ang maganda, mga advocates, mga leaders na hikayatin talaga natin yung mga leaders natin, yung mga downlines natin na umattend lagi ng training. Tulad ng mga bagsakan ni Coach JR, talagang pag first timer makakarinig niyan, talagang sobra-sobra talaga niya ma-appreciate. Lalo na minsan lang natin nagagawa yung mga ganitong training. Though we have the program naman na tuloy-tuloy naman na itong ganitong program kasi nagiging sistema na natin to. Pero ganun pa man, dapat wag na wag kayo magsawa talaga sa pag-attend ng training. At huwag kayo magsawa na i-encourage talaga yung mga members nyo na umattend. No? Grabe na, marami ba kayo natutunan? Yes po. Ako pa. Kanina nakikinig ako, umalis lang ako kasi meron akong ginawa. May ginawa ko kanina. Ngayon, pagbalik ko, patapos na. Pero naririnig ko kasi naka loudspeaker tong laptop. Naririnig ko. Talagang tagos talaga sa puso eh. Tama ba? Naramdaman niyo ba si Coach JR? Yes po. Naramdaman niyo ba yung Yes kanyang po. message? Yes So po. of course, yan talaga isa sa mga dapat talaga natin pinakikinggan ng mga trainings. Kaya lagi ninyong ugaliin na umattend ng training ha. Walang pagsasawa sa pag-attend ng training ha. Kasi yan ang yan ang magde-develop sa iyo dito. Yan yung magbibigay sa iyo ng tamang guide para magawa ng tama yung negosyo natin. And sabi niya kanina, no, hindi naman po pera-pera pinag-uusapan natin dito kundi ang pangarap natin. And of course, yung makapag-establish tayo ng legacy. Hindi lamang sa sarili natin, kundi hindi lang sa pamilya natin, kundi para sa ibang tao. Totoo yung sinasabi niya na napakasarap talaga sa pakiramdam na darating ang panahon na may mga mag-PM sa iyo, may mga yayakap sa iyo, may mga magpapasalamat sa iyo na ikaw po ay naging bahagi ng pagbabago ng buhay ng pamilya niya dahil sa iyong wisdom, sa iyong tulong, sa iyong guidance, no? So, sobrang nakakatuwa at sobrang nakakataba ng puso yung ganun. No? Yun yung magiging legacy natin dito. Yung pagkita talaga totoo po yan, given na po dito yan. Sipagan mo lang, tiyagain mo lang, magtiwala ka lang sa upline mo, magtiwala ka sa company, sa produkto, sa sistema natin. No choice ka. Iisa ang direksyon ng bawat isa sa atin dito. Wala kang choice kundi tagumpay ang punta nating lahat. As long as hindi ka humihinto, may pag-asa ka dito. Tama yung sinasabi niya kanina eh. Actually, wala pong nag-fulfill sa network marketing. Yun nga lang, kaya lang may mga nag-fulfill because they decided to quit. Kaya as long as hindi ka mag-quit dito, wala kang choice. Tagumpay ang punta nating lahat. Though hindi Yes. naman lahat naniniwala. Di ba? Though hindi lahat naniniwala sa atin. Pero it doesn't matter. Kasi bakit? Yung mga tao na yan na hindi naniniwala sa atin, kasama talaga sa proseso yan. Imagine mo na lang kung lahat naniniwala sa iyo. Imagine mo na lang kung lahat na in-invite mo ay nag-join. Wala nang personal growth mangyayari niyan. 'Di ba? Hindi ka na rin matututo po niyan, hindi ka na rin mag-grow niyan pa kasi lahat naniniwala eh. 'Di ba? So yung mga hindi nagtitiwala, yung mga nagbabato sa ng mga negative, kasama yan sa personal growth mo dito along the way. 'Di ba? Kasama yan sa proseso mo para lalo kang tumibay at piniprepared ka ng Panginoon para sa malaking blessing na ibibigay sa iyo. Piniprepared ka para doon sa malaking pangarap na pinapangarap mo ma-achieve. 'Di ba? Kasi alam niyo po, pag nakuha na natin yung pangarap natin, kumita tayo ng malaki rito, hindi naman natatapos yung problema eh. Pangalawa, hindi naman po ibig sabihin ay lahat okay na eh. Siyempre, may responsibility pa rin tayong haharapin. Kaya lang kasi kapag hindi ka prepared na makuha mo yung mga billions mo, hindi ka prepared na panghawakan yung 50 million mo, 100 million mo, 1 billion mo, maaari pa rin siyang mawala ng mabilis. Maaari pa rin siyang mawala sa iyo. Pero kapag prepared ka,
mapangangalagaan mo, handa ka doon sa responsibility na yan, mapangangalagaan mo yan habang buhay. Hanggang sa maililipat mo pa yan sa second generation ng pamilya mo, hanggang third generation, hanggang fourth and fifth generation mo, hanggang 10th generation mo. Kasi iba yung pagkakadevelop mo eh. Di ba? Kaya sobrang ganda talaga ng training. Sa mga susunod na training po natin, wag na wag ho kayong mawawala. At ganun din po sa mga downlines po ninyo. Kailangan yung training na ito, ito tip ko sa inyo Pag may mga training, dapat na-build up nyo rin po ito. Di ba naalala nyo yung ABC rule kanina? Not necessary na sa tao mo lang gagamitin yun. Kahit sa mga trainings yan, sa mga activities, sa office, i-build up nyo po yun. Lahat ng resources mo, gamitin mo para ma-build up mo doon sa downline, sa invite mo o kaya doon sa bagong downline mo. Okay? Yung ABC rule, nagagamit po yun sa mga bagong downline Hindi lang po sa invite. Kahit Yes. yung kaka-join lang po, dapat na-build up mo yung upline mo, yung coach mo, yung training, yung system, yung mga activities natin, tama, yung grupo, yung company products, lahat po yan. Gagamitin mo. Lahat resources mo, gamitin mo po. Okay? So, congratulations sa inyong lahat. Thank you, Coach JR. Napakaganda ng training. And Thank you, I BDM. believe maraming natutunan yung mga leaders ho natin. Tama ba? Yes po. Grabe, no? So, training ulit. Si Coach JR. Mamaya. Alright, so picture tayo. Sure, Para ikaw na meron mag-picture, tayong... BDM. Alright, sige, ako na lang. Yes. Paki-open na lang yung mga camera po ninyo. Yan. Okay, isa, one. Si Coach Ken, Coach Jam. Alright, 1, 2, 3. Smile. Yan, si Coach Ken, si Coach Ken. Okay, 1, 2, 3. Alright, thank you so much. And Thank you, God bless us guys. all. Later may ano tayo May LLF. LLF po tayo 7 p.m. So maximize yung oras natin. Okay, so thank you so much and God bless us all. Mamaya, Yes po, mamaya po Coach Jay. JR. may ano ako, taga Bukawi, Bulacan. Ipa-join ko na lang mamaya. Okay po, Mamaya, sige po. sir. Opo. Sige, copy. Okay, thank you, BDM. Bye-bye. Thank you din, Coach Thank you. JR. Salamat po sa lahat. God bless us all.